Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga bagong atake ng ilang mga Bitcoin maximalist laban kay XRP. Ano nga ba ang dahilan ng mga batikos na ito? At ano ang opinyon ng Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz? Kaya alamin po natin kung paano naapektuhan ang crypto community ng mga ganitong issue at kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang nakikita po natin dito ay si Ginoong David Schwartz. Siya po ang Ripple CTO. Ayan, sa nakalipas po na mga araw ay naging tampulan ng matinding batikos sa XRP mula sa mga kilalang Bitcoin advocates. Tulad po ni na Ginoong Pierre Rochard ng Riot Platforms, si Ginoong Rahat Sony, CFA mula po sa CFA, si Ginoong Robert Breedlove. Ayan. Ayon sa kanila, ay scam daw itong si XRP at may mga malisyosong intensyon ito para linlangin ang mga investors. Ayon kay Ginoong Breedlove, ginagamit umano ng XRP ang kakulangan ng kaalaman ng mga investors tungkol sa centralization, decentralization at saka counterparty risk. Dagdag pa niya ay may boot army daw na sumusuporta kay XRP upang palaganapin ang maling impormasyon. Yan, sabi naman ni Ginoong Rothschild, banta raw si XRP sa posibleng pagbuo ng strategic Bitcoin reserve ng US. Sa kabila ng mga negatibong pananaw na ito, nananatiling matatag ang XRP Army na patuloy na dumedepensa laban sa mga pag-atake. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon naman ng Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz tungkol dito. Ayon po kay Ginoong David Schwartz, yan, siya pong muli ang CTO ng Ripple, inaatake itong si XRP dahil nais po ng Ripple na magkaroon ng level playing field kung saan ay hindi po pinapaboran ng gobyerno ang Bitcoin kaysa sa ibang cryptocurrencies. Yan, sinabi po niya, that was always what the maximalist feared. Ayan. Ang layunin daw ng Ripple ay hikayatin ang gobyerno ng US na magpatupad ng National Crypto Reserve na hindi lamang limitado kay Bitcoin, kundi kasama rin ang iba pang mga crypto assets tulad po ni XRP. Ayan. Ang diversification na ito ay sinusuportahan mismo ng CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ngunit dahil dito ay mas lalong pinaigting ng mga Bitcoin maximalist tulad po ni Ginoong Rothschild ang kanilang kampanya laban kay XRP. Si Ginoong Pete Rizzo, isa po siyang Bitcoin historian mula sa Kraken, ay nag-akusa pa na si Ginoong Garlinghouse daw ang nag-aabiso kay President Donald Trump na huwag bumili ng Bitcoin. Kaya yan ang tindi po niyan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng XRP community sa mga batikos na ito. Ayan. Sa kabila po ng mga batikos ay may positibong pananaw ang ilang XRP supporters tungkol dito. Ayan, ayon kay Ginoong Mark Kangas. Yan, si Ginoong Mark Kangas, isa po siya sa mga active member ng XRP community. Ayan, sinabi po niya rito na free advertising is not a bad thing. Ayan, free advertising daw. Hindi raw po ito masama. Ibig sabihin ay sa kabila po ng mga negatibong pahayag ay mas nagiging usap-usapan si XRP na nagdadala ng mas maraming interest dito. Isang magandang paraan daw dito ay para ipaalam ang kahalagahan ni XRP sa mas maraming tao. Ayan. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor na interesado kay XRP. And para sa atin ay mahalaga pong bantayan ang mga ganitong issue dahil may direktang epekto po ito sa presyo ni XRP at syempre sa kabuuang crypto market. Kung patuloy po ang pag-angat ng atensyon kay XRP, maaaring tumaas ang demand nito na posibleng magdulot ng pagtaas ng kanyang presyo. Dagdag pa rito,
ang patuloy po na pagtulak ng Ripple para sa isang diversified national crypto reserve ay maaring maging modelo para sa ibang bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Maaring magkaroon ito ng epekto sa mga regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas patungkol sa cryptocurrencies. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking palagay ay mahalaga pong hindi tayo agad nagpapadala sa mga negatibong balita. Palaging magsagawa po ng sariling research at pag-aralan ang mga argumento mula sa magkabilang panig. Sa kabila po ng mga kontrobersiya, nananatiling malakas ang potensyal ni XRP bilang isang digital asset. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.